Tingin ko, yung po nga boto, pagpapakita ho yun nung pagkakakumbinsi ng dalawang magkaibang kongreso na dapat na impeach ang pangalawang pangulo kasi mula ako kahapon, 250 na ko yung nabibilang kong boto nung nakaraang taon at 215 na actual na boto, hindi ba? So, tingin ko nag-abot-abot to yung po nga bilang paano makumbinsidong kinatawan at tingin ko higit pa. Gaano kalaki ang importance nitong impeachment na mangyayari sa political life ni VP Sara? Wala naman akong komento doon tungkol sa political life niya pangalawang Pangulong Duterte, no? Pero syempre ito po ay accountability mechanism. So ito po yung kailangan harapin. Yung pong mga akusasyon sa kanya, particular doon sa usapin po ng unexplained wealth, yung pong 6.7 billion total transaction, confidential funds misuse, yung pinapasoli na 448 million personal sa kanya, at panguli yung kung banta laban sa Pangulo, no? So kung ano man ho yung maging epekto nito sa kanyang political life, syempre I think it is for her to look out for. Yung more than sa kailangan ng number ng congressman na boboto for PGO, anong take mo dito kung ibig bang sabihin dito mas marami talagang nare-represent nila? I mean, yung mga constituent nila na gusto talaga may PGO? Kailangan ko tanungin po yung mga constituencies, yung po mga congressman mismo isa-isa. Pero malaking bahagi naman ulo na depende talaga sa ebidensya. Hindi ba? Kung ang ebidensya ay talagang malinaw, probable cause on unexplained wealth, confidential funds misuse, at pagbabanta sa Pangulo, at nakumbinsi ho sila, tingin ko, pit-pit naman ho din nila yung paninindigan ng kanila pong mga constituents. Ano po yung number ninyo na papakita na mula 19 Congress, inulit lang sa 20th Congress? Ano ibig sabihin nun? Yung wisdom ng 19th at 20th Congress, pareho lang pagdating doon sa kasalanan ng VP Sara? Tingin ko, yung po nga boto, pagpapakita ho yun nung pagkakakumbinsi ng dalawang magkaibang kongreso na dapat na impeach ang pangalawang Pangulo kasi mula ako kahapon, 250 na ko yung nabibilang kong boto nung nakaraang taon at 215 na actual na boto, hindi ba? So, tingin ko nag-abot-abot to yung po nga bilang paano makumbinsidong kinatawan at tingin ko higit pa. Pero kung may nagsasabi na ang ilan daw sa mga kongresista ay ayaw magpa-mention na asan ba sila doon, parang nag-iingat sila na hindi mapasama doon. Siguro, politically speaking, meron bang ganito? Totoo ba ito? Wala akong gano'n. Sa darating pong Lunes, lahat ng mga boto ay kailangan kong sabihin, kailangan ipakita ng bawat kinatawan. Bakit naman doon? Ano ang nakasahan ng publiko dito sa nangyayari? Well, syempre, very important po na talagang mag-participate yung publiko kung sila ng mga kaganapan at pagkinig pagka dumating sa Senado, talagang tunghayan po nila yung paglalatag ng ebidensya. Para sila po mismo makakumbinsi kung dapat pa bang makonvict o ma-acquit ang atin pong pangalawang Pangulo. May mensahe rin pa kayo sa FB. Wala naman ho. Tingin ko panoorin na lang ho nila yung kaganapan sa darating pong Lunes at sa mga susunod pa. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.